This evening mga kapatid, ang tatalakayin po natin ay yung pang-apat na letra of the acrostic tulip. And itong pang-apat po na letra, before we get to this, just to simply refresh our memory sa ating mga napag-aralan, ito po ay naging bunga ng isang controversial na pagdedebate known as the Synod at Dort, known as yung kapulungan na naganap po in Dordrecht, Netherlands, noong taon po ng 1618 that spanned all the way through to 1619 dahil po sa mga ipininisinta na mga Armenian na kung tawagin po sila mga remonstrants or remonstrants sa kanilang 5 artikulo laban sa doktrina po ng mga Dutch Reformed na Calvinists. So nagsimula po dyan yung tinatawag na total depravity. Walang abilidad ang tao na tanggapin po si Kristo o naisin si Kristo dahil nawalan po siya ng kakayahan o abilidad nung nahulog po si Adan sa kanyang pagkakasala. And then, ang sumunod po dito yung tinatawag na unconditional election. Dahil ang tao po ay walang abilidad na tanggapin po si Kristo, ang Diyos na po mismo bago pa man dikhain ang mundo ang siyang pumili kung sino po ang lalapit kay Kristo. Hindi dahil po may nakita ang Diyos na kondisyon sa tao, nang ibig sabihin tumingin po siya into the future kung sino ho ang lalapit sa Kanya at tatanggap sa Kanya. But rather, ang basihan ay ang pagmamahal po ng Panginoon. Nung tayo po ay hindi pa nakakagawa ng tama o hindi pa po nakakagawa ng masama o kabutihan, whatever the case might be, namili na po ang Diyos. Then pagdating po dito sa pangatlong artikulo, na tinatawag po na tulip, yan po ay tinatawag na limited atonement, ang limitadong pagbabayad sala na ginawa po ni Kristo. And usually, ang pinag-uusapan po nito at itinuturo nito is yung extent ng pagbabayad sala ni Jesus. Si Jesus po ba ay namatay para sa lahat ng tao without exception? O namatay po siya para sa lahat ng tao without distinction? Nang ibig sabihin kung namatay po si Kristo para sa lahat ng tao without exception, ang bawat tao po that has ever lived ay binayaran na po ni Kristo ang kanilang mga kasalanan, maging ang kasalanan ng mga tao na ngayon ay pinaparusahan po sa impyerno. Pero dahil po alam po natin that that is not what the Bible teaches, dahil inialay po ni Kristo ang kanyang buhay para lang sa mga tupa, dahil hindi lahat ay tupa ng Diyos at dahil hindi lahat ay bahagi sa simbahan, nangangahulugan lamang na namatay po siya para sa lahat ng mga pinili without distinction, Jew and Gentile. Now, pagdating po dito sa pang-apat na letra, ito yung madalas na tinatawag irresistible grace. Okay? Irresistible grace. Pero, minsan, in the more modern form, mas kinikilala po ito bilang effectual grace. Or, minsan, sovereign grace. Or, minsan, effectual call. Okay? Ang lahat ng mga terminong ito ay nagbibigay po ng iisang kahulugan lamang. Nung sinabi po na ating mga kapatid na ang biyaya po ng Diyos is irresistible, what they mean by this is that ang pagpili po ng Diyos sa kanyang mga pinili bago pa man likhain ang mundo, kapag ibinigay po sa kanila ang buhay, kapag sila po ay binuhay mula sa spiritual na kamatayan, epektibo ang gawa ng Diyos dito. Hindi po ito mahahadlangan, hindi po ito mariresist, hindi po ito, we could say, mapipigilan. Kapag ninais po ng Diyos na ikaw ay maborn again, maboborn again ka. Kapag ninais po ng Diyos na ikaw ay maligtas, maliligtas ka. Kapag ninais po ng Diyos na ikaw ay mabuksan, mabubuksan ka. Subalit, kung irresistible grace naman ang tawag ho dito,
bakit po lumitaw yung mga iba't ibang termino na nagbibigay naman po ng iisang kahulugan? Because the word irresistible can be mistaken and misunderstood. Magbibigay po ako ng halimbawa. If you turn with me in the book of Acts chapter 7, the reason why Christians do not prefer the word irresistible, it's because of the fact that they can be misunderstood in what they mean. So dito po tayo in Acts chapter 7, and let us begin in verse 51. Acts chapter 7, verse 51. Gawa Kapitulo 7, talatang 51. Tignan niyo po ang nakalagay. In Acts 7:51, pagkatapos, sinabi ni Esteban, napakatigas ng ulo ninyo. Nagbibingi-bingihan kayo sa mga mensahe ng Diyos, dahil ayaw ninyong sumunod sa mga sinasabi sa inyo. Palagi ninyo kinakalaban ang banal na Espiritu. Manang-mana kayo sa ugali ng iyong mga ninuno. Now, napansin niyo po ba yung Tagalog words, palagi ninyong kinakalaban ang banal na Espiritu? Well, yung ginamit po na salitang kinakalaban po dito sa wikang English, you are just like your ancestors, you always resist the Holy Spirit. So ngayon, ang ibig sabihin pala ng resist the Holy Spirit pagdating sa iba is that hindi irresistible ang biyaya ng Diyos. Pero that is not what the Dutch Reformed Calvinists meant nung sabihin po na irresistible grace. Hindi po nila sinasabi na kapag tayo po ay nilapatan ng Diyos ng kanyang biyaya, that we cannot grieve God, na hindi tayo pwede magkasala sa Diyos, o hindi pwede tayo maging disobedient sa Diyos. Hindi yun ang ibig sabihin po nila. What they are saying, however, is this: kapag ninais ng Diyos sa mga pinili po niya na sila'y mabuksan, walang makakapigil sa Diyos. If God desires na ikaw ay maborn again, kagaya po ni Pablo, hindi mapigilan po ni Pablo na siya po ay tawagin ng Diyos. Or kapag ikaw ay tinawag po ng Diyos sa buhay po ni Jeremiah as an example, ayaw na po niya mangaral. Pero dahil tinawag po siya ng Diyos, he could not resist it. Dito, when we talk about irresistible grace, when God alone works in your heart to open it, to receive the gospel, walang makakapigil. Yan ang katuruan po ng irresistible grace. So when you look at how it flows, dahil ang tao po ay patay, ang Diyos ang pipili. At dahil namili po ang Diyos, mamamatay lamang po siya sa kanyang mga pinili. At kung kanino po namatay ang Panginoon, yung din ang bubuksan po ng Diyos upang tanggapin po nila ang Ebanghelyo. At walang makapigil doon. So kapag ninais ng Diyos ang isang mabaksik na atheist, isang malalang bakla, o isang radikal na terorista ay na-born again, walang makakapigil doon. Kapag siya'y binuksan ng Diyos, nothing and no one is able to stop that. So, yan po ang rason kung bakit po siya tinawag irresistible. Not in the sense na hindi tayo makapagbigay ng anumang pagkapigatian sa banal na Espiritu, hindi yun ang ibig sabihin. Ang irresistible po dito, hindi mo mapipigil ang pagkilos ng Diyos sa pagbibigay buhay sa kanyang mga pinili. At kapag siya po ay nagbigay buhay, it is then called effectual. Epektibo ang pagkilos ng Diyos sa paraang ito. Epektibo dahil it's sovereign. Meaning, dahil walang pwedeng pumigil sa Diyos, it is a sovereign grace. Pero at the same time, it is also a call. So lagi ho natin tatandaan that ang irresistible grace tsaka effectual call ay iisang meaning lamang. Kung sino ang tinawag ng Diyos, lahat yan ay lalapit. Basta siya ay pinili, tatawagin siya. At ang lahat ng tatawagin po ng Panginoon ay lalapit kay Kristo.
A good example is found in Romans chapter 8, kung ating po babasahin. Roma Kapitulo 8. Romans chapter 8, and let's begin in verse 30. Romans chapter 8, verse 30. Tignan niyo po yung tinatawag na Ordo Salutis, the order of salvation. Sabi po sa verse 30 ng Roma 8, kaya nga, ang mga taong pinili ng Diyos noong una pa ay tinawag niya para maging kanyang mga anak. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang matuwid. At ang itinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan. So notice ko ano po ang nangunguna sa golden chain of redemption na kung tawagin po in this verse. Hindi na una muna yung tinatawag na karangalan. Hindi na una po yung tinatawag po na matuwid. Ang nauna po muna dito ay tinatawag na yung mga pinili, predestined. So the moment na ikaw ay pinili ng Diyos, ano po yung susunod na sequence in God's redemptive action? Sabi po dito, at ang mga taong pinili ng Diyos noong una pa ay tinawag niya. Well, that's what irresistible grace is. It is the sovereign call of God. Now, I do want to clarify, kasi napag-aralan po natin ito sa ating Sunday school, that kapag ginamit po yung salitang tawag o tinawag, depende po sa konteksto, meron po siya mga tinataglay na iba't ibang kahulugan. Halimbawa, tinawag na maging propeta. Tinawag po para mabigyan po sila ng apostolic commission. Tinawag po for salvation and the like. Pero here, when we talk about effectual call, if we just look at the word call, may dalawang function po ito sa lahat ng tao. Unang-una, may tinatawag po general call. And then, ito naman po yung tinatawag na effectual call. Kapag sinabi po general call, this is most likely another term for external call. Kapag sinabi naman po effectual call, ito po ay kinikilala bilang inward call. Now, ano po ang ibig sabihin po nun? If we just focus on the word call, lahat ng tao ay nakaranas ng tinatawag na general call. Meaning, mananampalataya ka man o hindi, makakarinig ka ng imbitasyon na lumapit kay Kristo. And how does that look like? Kapag ang simbahan ay humahayo, we are doing something called general call. We are calling everyone to repent. We are calling everyone to come to Christ. We are calling everyone to receive the gospel. Yan po yung tinatawag na general call. It doesn't matter kung siya po ay Pilipino o hindi. Tinatawag ho natin sila sa pamagitan ng ebanghelyo na magsisi at sumampalataya. So kapag ikaw ay nagbabahagi, what you're doing is general call. Pero alam naman po natin mga kapatid that in that general call, bagamat lahat ay nakakarinig, hindi lahat ay tumatanggap. So, saan po papasok dito yung tinatawag na effectual call? Sa mga taong nakakarinig na hindi tumatanggap, hanggang general call lang sila. Narinig nila, pumasok dito sa isang tenga, lalabas sa kabila. Narinig nila. They've heard the invitation. Naipaliwanag ng ebanghelyo. Ang problema, hindi nila tinanggap. Pero yung mga taong nakarinig, general call, pero tinanggap, ay tinatawag effectual call. Bakit po? Dahil hindi lang po natapos ang ebanghelyo sa kanilang pakikinig sa panlabas, kundi tumimo na sa puso. Yan yung tinatawag na internal call, the inward call, the effectual call. A good example of this, of course, is found here in Romans chapter 10.
Yung tinatawag na external calling, Romans chapter 10, verses 14 and 17. Roma, Kapitulo 10, talatang 14 hanggang 17. Romans chapter 10, verses 14 to 17. Tignan niyo po ang nakalagay. Pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral? At paano makakapangaral ang sino man kung hindi naman siya isinugo? Ayon sa kasulatan, napakagandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadalang ng magandang balita. Pero hindi naman tinatanggap ng lahat ang magandang balita. Sinabi nga ni Isaiah, Panginoon, sino po ba ang naniniwala sa sinasabi namin? Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at maririnig lang niya ito kung may mangangaral sa Kanya. Or in English, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. So yung binasa po natin kanina sa Roma 10:14 hanggang 17, meron po siya itinuturo tungkol sa general call. Paano nila maririnig kung walang mangangaral? That's the general call. But notice what Paul says later on, pero hindi lahat ay tumatanggap sa magandang balita. Bakit po? Dahil hindi naman lahat ay pinili. So paano po magre-respond yung mga pinili? Sabi po sa talatang 17, sabi ho dito, sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. Yan yung binabanggit po dito, inward call. Faith comes by hearing, and hearing from the words of Christ. Pero yung hearing na tinutukoy po ni Pablo in verse 17 cannot be the general call, but it's a reference to the inward call, the effectual call. So nakita natin kanina in Romans 10, lahat ay nakakarinig in the sense, kailangan ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Pero hindi lahat ay tatanggap. So matatapos lang po sila dito sa general call. Pero yung mga tumanggap ay mailalagay po natin sa kategorya ng effectual call. Dahil nga ho, tumimo sa kanilang puso. Habang dito, kaya naman hindi nila tinanggap ang Panginoon o ang salita ng Diyos. Dahil natapos lang po ito sa panlabas lang. Narinig nila, napakinggan nila, pero hindi tumimo sa puso. Bakit ho? Dahil hindi ibinigay ng Diyos ang biyayang yan sa kanila. Ibinigay lamang po ng Diyos yung biyaya upang tanggapin ang kanyang mga salita sa kanyang mga pinili, kaya epektibo yung ebanghelyo sa kanila. Kasi tumimo sa loob. Now, how does that look like kapag inilapat po ng Diyos yung tinatawag na irresistible grace? How does that look like na kapag ang tao po ay nakakarinig ng ebanghelyo, ano yung itsura po nun? Ano yung proseso po nun? How does that look like? Basahin po natin ang Acts chapter 16. Gawa 16. Talatang 14. Acts chapter 16, verse 14. Acts chapter 16, verse 14. Tignan niyo ho ang nakalagay ho dito. Sabi po ng Biblia, sa Gawa 16, talatang 14, isa sa mga nakikinig sa amin ay si Lydia na taga Tiatira. Siya'y isang negosyante ng mga mamahaling telang kulay ube at sumasamba siya sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso para tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. Yan ang itsura ng irresistible grace. Yan ang itsura ng effectual call. Yan ang itsura ng inward calling. So maraming tao nakakarinig.
Narinig na po nila ang tamang aral, narinig na po nila ang tungkol sa ebanghelyo, pero ang problema, hindi bukas ang puso. Naririnig lang nila. Pero ang nangyari kay Lydia, hindi lang po niya napakinggan sa panlabas, pero binuksan ng Diyos ang kanyang puso sa loob para para tanggapin yung mga ipinapangaral ni Pablo. Effectual call ang tawag po doon. Ngayon, here is something that's quite interesting. Buhat pa ho sa tinatawag na term na effectual call, we could also add that kaya po siya effectual is because they have been appointed. Appointed by who? Appointed by God. Basahin po natin ang chapter 13 ng Gawa. Gawa, Kapitulo 13, talatang 48. Acts chapter 13. Let's begin in verses 46 hanggang 48 para mas buo. Acts chapter 13, verses 46 to 48. Tignan niyo po ang nakalagay. Sabi po dito, pero buong tapang silang sinagot ni na Pablo at Bernabe. Dapat sanay sa inyo munang mga Hudyo ipapangaral ang salita ng Diyos. Ngunit dahil tinanggihan ninyo ito, nangangahulugan lang na hindi kayo karapat-dapat bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya mula ngayon sa mga hindi Hudyo na kami mangangaral ng magandang balita, sapagkat ito ang utos ng Panginoon sa amin. Ginawa kitang ilaw sa mga hindi Hudyo, upang sa pamagitan mo ang kaligtasan ay makarating sa buong mundo. Nang marinig iyon ng mga hindi Hudyo, natuwa sila at kanilang sinabi, kahanga-hanga ang salita ng Panginoon, at ang lahat ng itinalaga para sa buhay na walang hanggan ay naging mananampalataya. Do you see a general and effectual call there? Kanina in verse 46, narinig na mga Hudyo, ano po naging resulta? Tinanggihan nila. The effectual call is in verse 48. Narinig na mga Hentil, at yung mga Hentil nakarinig, sabi ng Biblia, yung mga itinalaga or those who were appointed to life, ano po nangyari? Ay sumampalataya. Effectual call. That means, mga kapatid, if you ever wonder, bakit ganon? Sa dami-dami kong mga kamag-anak, ako lang ang sumasampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. Na ipaliwanag naman sa kanila kung ano yung tama. Malinaw naman itinuro sa kanila ang Biblia. Pero bakit ang tigas pa rin ng puso? Bakit hindi pa rin nila matanggap yung tamang paraan ng Biblia? Dahil hindi po nila naranasan yung effectual call. Bakit ganon? Araw-araw nakikipagdebate si Pablo sa loob ng sinagoga. Ipinapatunayan po niya na si Jesus ay ang Kristo. Ang problema nga lang, hindi po nila matanggap ang sinasabi ni Pablo. At ang rason, they did not experience effectual call. So now that begs to raise the question. Kasi kapag sinabi po natin, binuksan ng Diyos ang kanilang puso upang sila po ay sumampalataya, ang tanong po is this, ano po ang mas nauuna? Faith equals born again? Or born again equals faith? Ang usong-uso sa ating modernong henerasyon pagdating sa mga simbahan is this. Kailangan mo muna sumampalataya and then gigisingin ka ng Diyos. And then ikaw ay bibigyan ng buhay. And then ikaw ay maboborn again. So para sa kanila, this is a teaching that suggests faith precedes regeneration. Anong ibig sabihin po nun?
It means para maranasan po natin na tayo ay magising mula sa ating pagiging patay sa spiritual, or to put it in more better terms, para maranasan po natin ang second birth, kailangan mauna yung pananampalataya. I need to believe first. Ang mga nagtuturo po ng ganito ay yung mga kapatid po natin na Armenian. You need to have faith and then mababorn again ka. Ang problema nga lang, kapag ito ang naging katuruan po natin, paano na lang po ang letter T? Paano nga lalapit ang tao sa pamagitan ng pananampalataya kung siya po ay ano? Patay. Ang patay po ba ay pwede manalig? Ang patay po ba ay pwede sumampalataya? Ang magandang halimbawa ng illustration po nito ay si Lazaro. Si Lazaro po ba, mga kapatid, nung siya po ay lumabas po ng kanyang burial or tomb, ano po ang mas nauna? Sumampalataya muna ho siya or ginising at tinawag siya ni Jesus? Kapag sinabi ho natin, sumampalataya muna ho siya, kailangan po natin basahin muli. Kasi patay na nga po siya ng mga ilang araw Nabubulok na ho siya. Sabi ng kanyang mga kapatid, siya po ay mabaho na. Nabubulok. So yan po ay nagbibigay sa atin ng magandang illustration na hindi po pwede, sasampalataya ka muna and then mababorn again ka. Dahil si Lazaro ay nagbibigay ng magandang halimbawa, hindi siya pwede lumabas sa kanyang tomb hanggat hindi siya binibigyan ng buhay. And the Bible says, Jesus spoke the words, then only lumabas si Lazaro. Hindi po natin makikita sa Biblia na sumampalataya muna si Lazaro and then lumabas po siya sa kanyang tomb. Even though that is a historical event / historical teaching, nevertheless, nagbibigay po siya ng magandang halimbawa of what effectual call looks like. Kailangan buksan muna ng Diyos ang ating mga puso na patay. Kailangan bigyan niya ng buhay. Kaya nga hindi pa pwede mauna muna yung tinatawag na pananampalataya and then mababorn again siya. No. According to the teachings of the Bible, we were once dead in our sins and then ginising tayo ng Diyos. Yan yung effectual call. Kapag ginising ka ng Diyos, binigyan ka ng buhay ng Diyos, yan yung tinatawag na regeneration. Kaya biblically speaking, we can say, regeneration precedes faith. Because remember, faith comes by what? Hearing. Ang patay, hindi nakakarinig. So, ang patay, kung hindi siya nakakarinig, paano siya sasampalataya? Ang patay, hindi rin nakakakita, paano siya makakaunawa? Ang patay, hindi siya pwede mag-confess. Paano niya tatanggapin ang Panginoon? So, in order for this to happen, ang ginagawa po ng effectual call, let's say for example, dahil pinili si Mami Naomi. She is a radical Muslim, sabihin po natin. Hindi naniniwala na si Kristo po or si Jesus ay anak ng Diyos. Ilang beses na ho natin siya binabahagian, ayaw po niya tanggapin. Pero dahil pinili po siya ng Diyos, may araw na kapag narinig po niyang ebanghelyo muli, bubuksan ng Diyos ang kanyang puso, at kapag binuksan ng Diyos ang kanyang puso, doon lang po siya bibigyan ng pananampalataya upang tanggapin ang kanyang mga napakinggan. Di ba nakita po natin kanina sa aklat ng mga gawa sa buhay ni Lydia? Ano po ang nauna? Tinanggap ni Lydia ang mensahe ni Pablo and then binuksan ng Diyos ang kanyang puso. Yung po ba nangyari? Hindi ho. Ang nakalagay ho doon, binuksan ng Diyos ang kanyang puso for what? Para tanggapin niya ang mensahe ni Pablo. So regeneration has to come first before faith. Hindi po pwede, faith comes first before regeneration dahil kung hindi natin tatanggapin ang letter T na ang tao po ay nawalan ng abilidad,
nung nahulog po si Adan sa kanyang pagkakasala, at hanggat hindi natin tinatanggap ng ating orihinal na kondisyon po noon, nung tayo po ay isinilang mula sa ating mga magulang, ay ang estado po natin ay patay, ang patay ay walang magagawa. So that's why God has to awaken their soul. Now, it is interesting mga kapatid. With that being said, we might ask the question, ang salitang regeneration po ba at yung salitang born again, are they the same? That is a very important question. Ang salitang regeneration, which we could put it to mean be given life, or to awaken. Is this the same as the word born again? Kasi when we talk about the word born again, usually what we mean by this is naranasan po niya yung tinatawag na spiritual birth. Di po ba? Or second birth. Pero bakit po sa mga Kristiyano, madalas po nila ginagamit po itong salitang regeneration tsaka born again na parang interchangeable? Now, we must admit, madalas po ito ginagamit ng interchangeably na mga Kristiyano sa kanilang katuruan. Kagaya po na nabanggit po natin kanina. Regeneration precedes faith. Born again precedes faith. Now, usually, there is a slight difference between regeneration and born again. Just a very slight difference. Slight dahil it's so hard to distinguish the two dahil sabay sila eh. Sabay sila na nagaganap sa buhay ng isang tao na ginising ng Diyos. What we can say is, para ang tao ay makakita, para ang tao makarinig, para ang tao po ay mabuksan, ito yung kailangan niya maranasan. Okay? Ngayon, kapag yung ebanghelyo ay tumimo sa kanyang buhay, at yung naging bunga po nun ay yung pagsunod kay Kristo, we can say, yan po yung tinatawag na born again. Pero kung tatanungin po natin, alin sa dalawa ang mas nauuna, ang born again po ba and then regeneration, or a regeneration and then born again? What we can say is this: before any of these acts can even occur, one thing is for certain, it both precedes faith. Meaning, kaya po siya naliwanagan tungkol po sa ebanghelyo po ni Kristo, at kaya naman po siya sumampalataya. Kaya naman po siya nagsisi at sumampalataya dahil naranasan po niya yung regeneration and yung tinatawag na born again. Now, kung yan po ang katuruan ng salita po ng Diyos, dahil ang born again must precede faith, o kailangan manguna po muna yung born again and regeneration kesa po sa pananampalataya, then sino po talaga ang kumikilos dito? Is it God or is it man? Well, kung natatandaan po natin sa ating pag-aaral po noon, sa ating mga kapatid na Armenian, they would say na totoo ang Diyos po ay nagbibigay ng biyaya, kaya lang kailangan po niya yung 1% na cooperation po natin. Yan yung tinatawag synergism. Kapag sinabi synergism, God plus man cooperates. Yan talaga ang buod na paliwanag dyan. Yan ang katuruan ng ating mga kapatid na Armenian. Ang 99.9% ay manggagaling sa Diyos, pero God needs your 1% cooperation para ikaw ay maborn again. Yan ang katuruan ng
mga Armenian. Kaya tinatawag po yan synergism. God and man working together. Yun ang ibig sabihin po nun. Subalit, base sa mga nakita ho natin, kung ang Diyos na mismo ang nagbigay buhay, at ang Diyos din ang nagbigay ng pananampalataya, at ang Diyos din ang tumawag na walang cooperation sa tao, hindi po pwede maging synergism to. Kundi ang tawag na ho dito, monergism. God alone does the work. Now, bakit ito ang kailangan po tanggapin? Dahil may mapapasin po tayo dito sa salitang I. Okay? Mapapasin niyo po yan mamaya, yung salitang I. Basahin po natin dito in the book of Jeremiah, chapter 24. Jeremiah, chapter 24. Verse 7. Jeremiah chapter 24, verse 7. We're going to be looking at different passages this evening. Jeremiah chapter 24, verse 7. Jeremias 24, talatang 7. Tignan niyo po ang nakalagay. Bibigyan ko sila ng pusong kikilala sa akin na ako ang Panginoon. Magiging mamamayan ko sila at ako'y magiging kanilang Diyos. Dahil magbabalik loob na sila sa akin ng taos-puso. In English, I will give them a heart to know me, that I am the Lord. They will be my people, and I will be their God, for they will return to me with all their heart. Ngayon, basahin naman po natin ang chapter 31 ng Jeremias. Chapter 31, verse 33. Jeremiah chapter 31, verse 33. Tignan niyo po ang nakalagay ho dito. Jeremiah 31, verse 33. Sabi po ng Biblia, sinabi pa ng Panginoon, ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa mga mamamayan ng Israel pagdating ng araw na iyon. Itatanim ko sa isipan nila ang utos ko at isusulat ko ito sa mga puso nila. So kanina, nabasa natin in chapter 24, sino ang magbibigay ng panibagong puso? Ang Diyos. Hindi sinabi, ang taong sasampalataya, siya ang magbabago ng puso niya. Ang sabi po sa Jeremiah, ang Diyos ang magbibigay ng bagong puso. And then binanggit po kanina sa Jeremiah 31, sino magtatanim ng kautusan sa puso ng mga tao? Ang Diyos. And then naulit na naman, kung ating po babasahin in chapter 32. Chapter 32, beginning at verse 39. Chapter 32, verses 38 to 39. Kapitulo 32, talatang 38 at 39. Look what it says. Magiging mamamayan ko sila at ako'y magiging Diyos nila. Bibigyan ko sila ng pagkakaisa sa puso at hangarin sa buhay upang sambahin nila ako magpakailanman para sa sarili nilang kabutihan at sa kabutihan ng mga angkan nila. I will give them singleness of heart and action so that they will always fear me and that all will then go well for them and for their children after them. So malinaw, yung mga binasa po natin sa Jeremiah, hindi yung us or we. Hindi po pwede synergism ho to. Nang ibig sabihin, God and man cooperates together para mabago puso mo. Para mabigyan ka ng panibagong buhay. Madalas na binabanggit po in Jeremiah, I will give you a new heart. I will put my law in your heart. I will do this. I will do that. So walang cooperation na binabanggit po pagdating
sa effectual call. Ngayon, pagdating po natin sa Ezekiel chapter 11, Ezekiel chapter 11, and let us read verses 19 to 20. Ezekiel chapter 11, verses 19 to 20. Ezekiel chapter 11, verses 19 to 20. Tignan niyo po nakalagay. Babaguhin ko ang iyong puso at pag-iisip nang hindi na kayo maging masuwain, kundi maging masunurin at tapat sa akin. Tutuparin na ninyo ang mga utos ko at mga tuntunin. Magiging mga mamamayan ko kayo at ako'y magiging Diyos ninyo. So according to verse 9, babaguhin ko ang iyong puso. I will give them an undivided heart. Hindi nakalagay, we will change your hearts. Hindi nakalagay, you and I will change your hearts. It says, I will do the work. Lastly, chapter 36 ng Ezekiel. Chapter 36, verse 26. Ezekiel chapter 36, verse 26. Tignan niyo po ang nakalagay. Chapter 36, verse 26. Sabi po dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu, at ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Again, inulit na naman ni Ezekiel, bibigyan ko kayo. Hindi po sinabi, we're going to work together para magkaroon ng bagong puso, but rather in English, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. So kung i-analyze po natin ang katuruan po ng Biblia, pagdating sa effectual call, pagdating po sa taong naboborn again o nabibigyan po ng buhay, who is the one that does the work? Well, kita natin, puro ay eh. Hindi po pwede synergism ang itinuturo po nito. Kung ang tao po ay patay, he cannot cooperate with God. Kung ang tao po ay patay, he cannot work with God. Kaya dahil po, he is dead, everything that we see here, kung tutuusin mga kapatid, dahil ang tao po ay napakasama at patay po siya, everything that we see from ULIP ay gawa ng Diyos. Ito lang ang inaambag po natin sa tulip. Letter T, patay tayo. Yun lang inaambag natin. Pero ang susunod na apat, lahat yan ay Diyos. Kaya kung tatanungin po natin, what is my contribution to salvation or the plan of salvation? Ang sagot po niyan mga kapatid, ano po ba ang inambag mo nung ikaw ay ginawa ng iyong ina at ama? Nothing. You contributed nothing to your biological birth. Meron po ba tayo inambag? Nung tayo po ay ginawa ng ating mga magulang? Wala. The same thing for spiritual birth. Wala tayong inambag. Ang inambag lang po natin ay ang ating pagiging patay. Ang inambag lang po natin ang ating kasalanan. Yun ang inambag ho natin. Pero from start to finish, it is the monergistic work of God. Kaya nga matasabi po natin effectual call. Now, in the Gospel of John, yung doktrina ng effectual call, kaya po siya tinawag effectual dahil mangyayari ito. It's bound to happen. Walang makapigil. It's going to be done. Kung babasahin po natin ang John chapter 6. John chapter 6. Look at the language here in verse 37. John chapter 6, verse 37. John chapter 6, verse 37.
Para mas maganda, itaas po natin ang basa sa verse 36, pababa. Verse 36 hanggang pababa. Sabi po dito, ngunit, gaya ng sinabi ko sa inyo, ayaw ninyong manampalataya sa akin, kahit nakita na ninyo ang mga himalang ginawa ko. Ang lahat ng taong ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At hindi ko itataboy ang mga dumalapit sa akin. Now notice that. Ang lahat ng taong ibinibigay sa akin ng Ama, that's predestination. Kapag ikaw ay pinili ng Diyos, itinalaga ng Diyos, ano ho mangyayari? Well, if you are predestined by the Father, what is the next act of redemptive sequence, yung makikita ho natin dito? Ang lahat ng taong ibinibigay sa akin ng Ama, ano po yung magiging resulta? Ay lalapit sa akin. Now, ang tanong, ang lahat po ba ay lumalapit kay Kristo? No. Ang lahat po ba sumasampalataya kay Kristo? Hindi lahat. Ang lahat po ba ay nagsisisi at tinatanggap at pinaglilingkuran si Kristo? Hindi. So ang tanong, bakit may mga ilan lang ang lumalapit pero karamihan na ay hindi? Dahil hindi lahat ay nakaranas ng effectual call. Kaya mga kapatid, it only then follows. Ang sino mang pinili ng Diyos, yan lang yung mga tao na binayaran po ni Kristo with His life ang kanilang mga kasalanan. At dahil binayaran po ni Kristo ang kanilang mga kasalanan, kapag sila'y tinawag sa pamagitan ng Ebanghelyo, irresistible, effectual ang kanilang paglapit. Yan ang katuruan ng effectual calling. But here is something that we also need to consider right before we come to a close. Kasi kapag sinabi po effectual calling, hindi lang po yan natatapos lamang sa naniniwala ako kay Jesus. Kapag tinawag po siya effectual, that means effectual to save and effectual to transform. Maraming taong naniniwala kay Jesus, pero hindi nababago ang buhay. Maraming tao naniniwala hanggang dito lang. Pero dito, walang pagbabago. There's no love for Christ. Walang pagpapakumbaba kay Kristo. They have no desire na sila po ay aralan ni Kristo. They have no desire na sila po ay sumunod kay Kristo. Para lang sa kanila, naniniwala lang sila kay Jesus, sapat na yon. Hindi yon effectual call. Ang effectual call sa Biblia, kapag ikaw ay tinawag, tatawagin ka upang maligtas, pero bahagi sa kaligtasan is transformation. Kaya nga ang sino mang na kay Kristo ay isang bagong nilalang. So, maraming ganyan sa ating mundo. Basta ako'y naniniwala lang. Hanggang doon lang sila. Pero bigay mo sa kanila ang Biblia, wala silang nais. Aralan mo sila, may sariling opinion sila. Turuan mo sila ng tama, igigit pa rin po nila ang kanilang paniniwala. That means, hindi nila naranasan yung effectual call. Ang ibig sabihin lang po niya, naniniwala lang sila superficially. Wala silang pinagkaiba sa mga demonyo. Sa Aklat ng Santiago. Sa Aklat ng Santiago, naniniwala ang mga demonyo na may Diyos. Ang problema, wala silang nais na sundin ang Diyos. Pero ang taong who has been effectually called by God, to those who He calls to salvation will come, and as they come, they will be transformed. Diyan natin pinapasok yung tinatawag na sanctification. Pero dahil po hindi pa natin nararanasan yung oras ng pagiging ganap or the state of glorification, yes, although we are being transformed, ang ating transformation is not perfect.
So, there's going to be changes in our lives, but we will fall. We will sin. Pero that transformation does not go back, it keeps moving forward. Hanggang matamo po natin yung tinatawag na karangalan or glorification. Kaya hindi lahat na nagsasabi na niniwala ko kay Jesus ay masasabi po natin naranasan nila yung effectual call. Nakitang-kita naman po natin sa ating pag-aaral in the Gospel of John, maraming naniniwala kay Jesus, maraming sumasampalataya kay Jesus. Ang problema nga lang, ang kanilang motibo at ang kanilang pagtanggap ay mali. Susunod lang ako kay Jesus dahil nabubusog ang aking tiyan. Susunod ako kay Kristo dahil marami siyang ginawang hibala. And therefore, I'm going to follow Him. Pero kapag sinabi effectual call, kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, meron siyang ipapakita sa atin. We are sinful people. We are wicked people. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. And He's going to show us we need Christ. At kapag tinanggap po natin si Kristo, tutulungan niya po tayo day by day na magbago sa pamagitan ng Kanyang salita. Hindi sa pamagitan po ng ating sariling service o sariling paraan, but by His Word. So you will know that God effectually called you. There is a change in the way that you think. There's a change in how you speak. There's a change in your character. There's a change in your desire. There's a change in your life. Pero yung change po na yon ay hindi dormant o stagnant, na nananatili lang na ganun lang. Hindi, nag-i-increase siya. Kaya nga, ang tawag doon paglago. Yung pagbabago at yung paglago, hindi po pwede magkahiwalay po yung dalawa na yan. Kapag sinabi, binabago ka ng Diyos, dumalago ka rin. Kapag sinasabi, dumalago ka, may kasamang pagbabago doon. Kung dati wala kang hilig sa salita ng Diyos, ngayon, mahilig ka na basahin, siyasatin, pakinggan ang salita ng Diyos. Kasi nababago ka na, dumalago ka pa. Pero yung sabihin natin na dumalago ako, kaya lang hindi ako nagbabago, hindi lago ang tawag doon. Fruitful always comes with change. And change always comes with fruit. Kaya nga nung kinausap po ni Juan tagapagbautismo yung mga Pariseo, marami siyang binabautismon kasi nagsisi, may pagbabago . Pero bakit hindi niya mabautismohan yung mga Pariseo? Kasi nung paglapit ang mga Pariseo in the Gospel of Matthew, ano po sabi po ni Juan tagapagbautismo? Kayo, kung lalapit kayo dito, kailangan meron kayong dala mga bunga ng pagsisisi. Notice how repentance and fruit, they work interchangeably there. Meaning, wherever there's repentance, meaning change, meron din bunga or fruit. Pero when someone is effectually called by God, hindi lang siya lalapit in faith para maligtas, lalapit po siya, ilalapit siya ng Ama kay Kristo para din mabago. Kasi ano po ang pinaka-purpose ng predestination? To be conformed to the image of Christ. Hindi lang pinili lang kita, ilalagay kita sa church, tapos na. Hindi ho. Kaya ka pinili to be like Christ. So to be like Christ means dumalago ka. To be like Christ means may pagbabago ka. To be like Christ means you love Jesus. Although, yung transformation po natin on this side of life ay hindi perfect, nevertheless, patungo po ito sa perfection. Hindi man tayo perfect on this side of life, pero ang direksyon ng ating buhay in this life, lalo na in the life to come, ay patungo po to perfection. So, with that being said, mga kapatid, when we think about yung effectual call, this is very common among Christians. Marami mga Kristiyano where kapag tinanong mo sila, kailan ka na born again? Most of them would say, well, honestly kapatid, I just don't know. Basta
nagkaroon ako ng nais na magsisi sa aking mga kasalanan after I've heard the gospel. Pero yung oras at yung petsa kung kailan ako na born again, hindi ko na matandaan. Meron naman iba na natatandaan po nila. Whatever the case might be, kapag itinalaga tayo ng Diyos na ma-born again, at kapag ikaw ay tinawag sa pamagitan ng Ebanghelyo, sabi po ng Biblia, many are called, general call, but few are chosen. Inward call ang tawag doon. So to come to a close, nais ko po basahin ng John chapter 3. And this, I believe, describes effectual call. Chapter 3. And let us read verse 8. Chapter 3, verse 8. Tignan nyo ho ito mga kapatid. Chapter 3, verse 8. Tignan nyo yung pagkilos ng effectual call. Kapag ang Diyos ay kumilos, it's very mysterious. Chapter 3, verse 8. Ang hangin ay umiihip kung saan nito gusto. Naririnig natin ang ihip nito, ngunit hindi natin alam kung saan nanggagaling o saan papunta o saan pupunta. Ganoon din ang sinumang ipanganak sa pamagitan ng banal na Espiritu. The wind blows wherever it pleases. Nang ibig sabihin, kapag ginusto ng Diyos na bigyan ka ng buhay, ang desisyon ay hindi manggagaling sa tao. Manggagaling sa desisyon ng hangin. Kasi sabi dito ang hangin ay umihihip kung saan ito gusto. So saan po nakasalalay ang desisyon kung ikaw'y mababorn again o hindi? Sa hangin o sa tao? Sa hangin. And then it says, but you cannot tell where it comes from or where it is going, so it is with everyone born of the Spirit. Meaning, kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, darating na lang yun. Hindi yung on October 15 at 3 p.m., doon pa lang ako magiging born again. Hindi. That decision does not come from you. It comes from God. You have no control over it. Yan ang ibig sabihin po ni Kristo dito. Nakikita po nila yung epekto ng hangin. Nakikita po nila kung anong direksyon pupuntay po yung hangin when it comes to brushing the wind, blowing on the trees, brushing the leaves. They can only see the external effect, pero yung internal effect is effectual. Nanggagaling talaga mula sa Diyos. So, with that being said, mga kapatid, nawa po sa ating pag-aaral of effectual calling, that the whole reason why tayo po ay binigyan po ng buhay po ng Diyos is not because ako'y sumampalataya and then na-born again ako. But rather, dahil pinili ka ng Diyos, namatay si Kristo para sa inyo, nung ipinangaral po ang Ebanghelyo, ginising ng Diyos, binigyan tayo ng buhay ng Diyos upang tanggapin natin ang kanyang Ebanghelyo. That's why it's called effectual call. All that the Father gives to me will come to me. Hindi nakalagay, all that the Father gives to me will sometimes come. Hindi ho. When the perfect time comes, lalapit ang lahat ng pinili ng Diyos kay Kristo. Kaya mga magulang at ang mga lolo at lola na nandito ho ngayon, there are times where inaalala po natin ang ating mga apo, nag-aalala po tayo sa ating mga minamahal na mga anak kung kailan kaya sila lalapit kay Kristo. Pero alam niyo po mga kapatid, ang kagandahan po ng doktrinang ito, it takes the burden off of your chest. Dahil hindi tayo ang magbubukas ng kanilang puso. Kapag dumating ang tamang oras, kung sila talaga ipinili ng Diyos, darating at darating yung panahon na yun. It may not be when we're alive, pero kung sila'y pinili ng Diyos, lalapit sila kay Kristo. Dahil ang lahat ng taong ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. So with that being said, do we have any questions
this evening sa ating pag-aaral of effectual calling o kung tawagin originally, irresistible grace. Meron po ba tayong mga katanungan, related or unrelated sa ating mga tinalakay po this evening? Any questions this evening? Ma'am, may tanong ko kayo. Sige ha. Wala si Brother Joe. Hindi ko related. Sige ha, sige ha. Ano ba yung itong sa Marco, sa Mark? Ano bang ibig sabihin? Bakit ko sinabi ni Jesus doon sa Marcos 1:44? Bakit ko sinabi niya na pinagaling niya yung may sakit sa balat? Bakit niya sinabi na huwag ipagsabi? Bakit niya sinabi? Yes. So the reason why sinabi po ni Kristo na huwag ipagsabi, unang-una, magiging hadlang po ito sa oras ng ministeryo ni Jesus. In other words, magbibigay po ito ng mga unwanted, unnecessary na attention yung mga tao kay Kristo. Kasi ang paniniwala po ng mga Hudyo noong panahon po ni Kristo ay mali. More related po sa politika. Ngayon, lalapit lang po sila kay Kristo, magkakaguluhan po doon sila kay Kristo, at gagawin po siya hari para iligtas sila mula sa pagiging alipin nila sa mga Romano. So ayaw ni Kristo yun kasi magiging hadlang po yun sa kanyang gagawin. So kaya po niya madalas sinasabi, tuwing siya'y nagpapagaling, wag mong sasabihin, kasi hindi pa dumarating po yung oras niya. Kasi magiging hadlang ho yun eh. Yeah. So kumbaga, although walang pwede humadlang sa Panginoon, pero in a very human sense, it's going to attract unnecessary attention. Magkakaroon ng kaguluhan. And hindi po niya, humanistically at least, magagawa yung dapat po niyang gawin. Kaya nga madalas na binabanggit in the four Gospels, hindi pa dumarating yung oras niya. Kaya, may oras ho. So yung oras po na yon, nanggagaling sa Ama. Yun yung timetable ng Ama para kay Kristo. Kaya nga kahit yung kanyang sariling ina sa laman si Maria nung sa wedding po sa Cana, sabi niya, Jesus, naubusan sila. So sabi po ni Jesus, babae, hindi pa dumarating ang oras ko. Right? So yun po ang rason na Okay? Anyone else have any questions this evening? Related or unrelated sa ating mga tinalakay? Nay, may tanong ko kayo. Sige ha, ano po yun? Sige ha. Anyone else have any questions this evening? Okay? So, kung wala na ho tayong mga katanungan, I hope and pray na naging klaro ho sa atin yung tinatawag na irresistible grace. Kapag ginising ng Diyos ang puso ng isang tao, kapag binuksan ng Diyos ang puso ng isang tao, sigurado tatanggapin niya ang Panginoon. Because that grace is effectual. As we give our doxology this evening.